Paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Corolla? So yan yung ating gagawin ngayon mga kaibigan. So andito yung sasakyan nating papalitan ng kanyang automatic transmission fluid, filter at saka yung kanyang gasket. Okay? So umpisa na natin. So ang una nating gagawin ay punta tayo dito sa ilalim at i-drain natin itong kanyang langis. So makikita nyo yan, itong kanyang oil fan. So dito natin yan i-drain. So ayan yung kanyang langis. So ilapit natin konti itong ating video. So mayroon pa yan laman mga kaibigan. So tatanggalin natin yung overflow niya dito sa loob. So mayroon pa yan. Ito. So ipakita ko sa inyo mga kaibigan. So ito yung kanyang oil level flow. So ito yung kanyang checking. Itong plastic na to. Ayan. So ito yung kanyang pangsukat, kumbaga. So ang purpose nito ay para kapag nag-check tayo ng automatic transmission fluid, ito yung kanyang overflow. So kapag ma-reach na yung fluid dito, ay titigil na yung tulo niya. So ibalik na natin to. So kahit kamay lang mga kaibigan yung panghigpit. So ayan mga kaibigan, natanggal na natin itong kanyang oil fan. So, pakita ko sa inyo. So ito yung kanyang oil level flow. So kapag na-reach niya na yan, yung dito sa plastic na yan, titigil na yung pag-overflow niya. So ito yung kanyang filter, papalitan din natin, gasket. Ito, ang gasket niya. Ha? Bleed niya eh. Ang gawin naman. So ito ay may o-ring. So ayan na mga kaibigan, natanggal na natin yung kanyang transmission filter o di kaya yung strainer. So ito mga kaibigan, yung kanyang
Ayan. So yung kanyang oil pan ay linilinisan naman ni Sir Lascano. So dito. So ito mga kaibigan. Yung gano'ng kadumi. Yung kanyang oil pan. Oh. Nahingitata na yung kanya. Oh. Dumi oh. Oh. Dumi. No? Dumi nga. Kakaiba yung kanya eh. Dumi niya eh. Tagal siguro hindi napalitan to yun, no? Kan na siya. Putik na eh. Nagpuputik. Nagpuputik na. Mga kaibigan, no? So, paano naman malaman kung ano yung recommended na langis nito? So, tanggalin nyo lang yung tornilyo dito, mga kaibigan, dito banda. So, yan yung kanyang fill in. So, ito ay natanggal ko na. So, ito. Dito nyo malalaman, mga kaibigan. Yan. Yung kanyang recommended na langis ay FA. So, ibig sabihin, CVT. So, ito. Yung kanyang langis, mga kaibigan. Yan. CVT. FA. Yan. So, kapag FA, ibig sabihin ay CVT. So, ito yung kanyang bagong strainer. Kanyang bagong gasket. Yan. So, kompleto na yung ating pyesa. So, ikakabit ko na ito. Kanyang strainer at saka naman susunod yung kanyang oil fan. So, pagkatapos, saka naman tayo maglagay ng kanyang fluid. So, pwesto ko lang yung ating video. Yan. Kitang-kita na yan. So, ito na yung ating bago. So, ito. So, mapapansin nyo dito kung bago. Yan, dito. So, yan ay madilaw-dilaw. Golden-golden. So, ito yung kanyang o-ring. Yan. So, make sure natin na maayos yung pagkalagay. Tapos, kuha tayo ng konting langis dyan. Pahid natin dito. Para maganda yung kanyang pagpasok. Pasok natin. Kalug-alugin lang konti. So, wag nyong ibibiglahin. Baka dumugo. Ayan. Pag nailapat na ng maayos, lagyan na ng tornilyo. So, ayan, good. So, dalawang klase yan. Dalawang maiksi at isang mahaba. So, itong mahabang isa dito. Yung dalawang maiksi dito banda. Okay? Ito yung isang maiksi at saka ito naman. Maiksi. So, gamitan na natin ng T-wrench. So, control lang mga kaibigan sa paghigpit. Ayan, good. So, pagkatapos, punasan naman natin dito sa gilid. Saka naman tayo maglagay na ng kanyang oil fan. So, make sure nyo na maayos yung pagpunas nyo dito sa kanyang gilid para hindi siya tumulo. So, pag tumulo yan, useless yung ating trabaho. So, ito na yung kanyang oil fan. Ilalagay na ni Sir Lascano. So, ito. So, yan yung diskarte niya kung paano maglagay ng oil fan. So, lalagyan niya muna ng guide para hindi gumalaw itong kanyang gasket. So, tulungan ko lang.
So sa ganitong gasket mga kaibigan, walang problema na higpitan natin ng mahigpit kasi kuwan siya, bakal. Hindi katulad yung isa na plastic, ay na rubber. Mas maganda tong ganitong gasket. Yung kapag napwersa mo ng higpit, mapipisa eh. Lalo pag baguhan ka pa, pag napwersa mo yon, mapipisa, so tatabingi, masisira yung gasket. Bibiyak. Dito yan, lalabas. Biyak dito banda. So sa pagitan ng tornilyo siya mabibiyak. Sige, sige. Or, bigyan na natin, bigyan na ako sa'yo. Bigyan natin, bigyan na ako sa'yo. Yung bigyan na ako, kanina ako sa'yo. Hindi lang kita. Magkano? 60 dito. Ano dito? Ano dito? Pwede kita? Okay yun. Yung pwede kami dito. Gamitin mo ito sa akin. Sa akin, nagbusan ng data eh. Huwag nagbusan na kasi data, kasi na yung unlimited eh. So, kaya mga kaibigan, tapos na natin ma-final na higpitan itong mga tornilyo. So, dito naman tayo. So, ilagay natin to. So, ito, huwag muna nating pa-final na higpitan kasi dito tayo mag-check mamaya ng kanyang langis. Ganyan lang muna. So, maglalagay naman tayo ng kanyang langis. So, ito ay CVT. So, dapat nakabukod yung lalagyanan. So, hindi na natin ilalagay sa pamomba kasi WS yung mga laman nun. Yan yung ating pamomba. WS kasi yan mga kaibigan. So, ang gagawin natin dito, imamano-mano na lang natin para hindi maghalo yung WS at saka CVT. Yung kasi ay may pondo. May pondo na WS. Okay? Ano-manohin natin. Kahit hindi na siguro. So, ito yung ating gagamitin mga kaibigan para malagyan natin ng langis. Ito ang ating transmission. Lumipad. Kaya sosok-sok natin ganyan. Muna tayong tubig. Tapos, sige, taas. Up, yeah. Nakakuha yung video natin. Para tuloy-tuloy. Abot? O, itaas ko pa. Okay na. So, ito ang mga kaibigan, pisil-pisilin lang natin para pumasok na yung langis. Ayan. Oo, tutuloy yan, pero konti lang. Okay na. So, ayan na mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng kanyang langis. So, ibabalik na yung takip. At saka naman natin paanda rin itong sasakyan pagkatapos malagay ito ang kanyang takip. So, dito yan. Ayun na, yung kanyang takip.
So ayan mga kaibigan, tapos na natin mapalitan yung kanyang automatic transmission fluid. So, ibaba naman natin itong sasakyan para ma-check natin ito. Paandarin muna natin bago tayo mag-check. So, paandarin natin, painitin. Wala pa naman na. So, tatamin ko na. Ilang kamay isa eh. May papuga pa. So, paandarin lang muna natin itong sasakyan. Painitin muna natin mga kaibigan. Bago tayo mag-check ng kanyang automatic transmission fluid. Okay? So, hintayin lang natin na uminit, saka tayo mag-shift ng reverse at saka drive. So, ayan mga kaibigan, napainit na natin itong ating makina. So, mainit na rin siguro yung ating transmission oil at saka nakapag-circulate na ng maayos yan. So, saka naman tayo mag-shift ng reverse at saka drive. Okay? Ayan, pakiramdaman nyo lang yung kanyang shift. So, ito ay ayos. Neutral. D, yan, good. So, mapapakiramdaman nyo yan mga kaibigan. So kapag hindi ayos yung shift, ay i-check nyo ulit yung o-ring ng inyong filter, yung kanina, yung o-ring. So magtatanggal kayo ulit kapag hindi maayos yung shift ng inyong transmission. Ito ay ayos, good na good. D, neutral, reverse, P. So rev tayo ulit ng 2000 RPM. Shift ulit. D, IR, reverse, N, neutral, D. So, manual tayo. Yan, 1. Kita nyo doon. 1. D. Reverse. Park. So, ayos na mga kaibigan. So, kapag gano'n mga kaibigan na ayos naman yung shift ng inyong transmission, ay pwede na kayong mag-check ng kanyang oil. So, dapat naka-park. Patayin nyo yung aircon. Yep. Mahirap naman. Hirap lumabas kasi maliit lang. Lalabsa. Yung lalabasan. So, itaas na natin itong sasakyan para ma-check na natin yung kanyang oil. Panalo. So ayan, check na natin. So kanina, linagyan ko yan ng 4 na litro. So kapag walang tumulo dyan mga kaibigan, ibig sabihin kulang. So dapat may tutulo dyan para ma-check natin ng maayos itong ating transmission oil. Ayan. Good, mainit na. Yeah. Taas natin konti. So kapag hindi, so kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, ay 3.5 yung laman nito. So dapat may tutulo sa 4 na litro. Ayan, meron. So ibig sabihin, good. So kapag ganyan, na kukunti naman yung tumutulo, ay ibig sabihin, good na yan. Ayan o. So
So dapat nakahanda rin yung makina kapag nag-check kayo. So, ayan mga kaibigan. So, walang problema yan mga kaibigan kahit nalagyan nyo ng 5 litro kasi mayroon naman siyang overflow. So, kung gusto nyong lagyan ng 5 litro, walang problema yan mga kaibigan para ma-check nyo ng maayos yung kanyang langis. So, kapag 5 litro kasi mga kaibigan ay maraming tutulo dito. So, hintayin nyo lang na tumila yung tulo niya. So, yung patak-patak na lang bago nyo takpan. So, ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Corolla. So, ayan, tapos na naman tayo sa isa nating gawa. So, kapag nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang. Okay, thank you mga kaibigan.